Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Bago natin formal na simulan ang ating talakayan, mangyaring tayo na muna ay tumayo at manghingi ng patnubay sa ating poong may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Hinihingi namin ang inyong patnubay at gabay sa aming magiging talakayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Masarap at mas masayang mag-aral kung malinis ang paligid. Kaya naman, bago umupo, maaari bang pulutin ninyo ang makikita niyong dumi at ayusin ang upuan? Ayan, malinis na ang paligid. Maaari na po kayong umupo. Akin lamang ipapaalala ang tatlong mahalagang bagay na dapat tandaan sa klase. Ang una ay makinig ng mabuti sa guro. Ikalawa, magtaas ng kamay kung may katanungan. Ikatlo naman, magbigay ng respeto sa isa't isa. Sa hanay ng kababaihan, may lumiban ba sa araw na ito? Sa hanay ng mga kalalakihan, may lumiban ba sa araw na ito? Maraming salamat! Bago tayo dumako sa panibagong aralin na ating tatalakayin, maaari bang alamin kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo? Tama! Ano naman ang pamagat ng maikling kwento na ito? Mahusay! Tama ang inyong mga kasagutan at maraming salamat sa inyong pagsagot. Quiet! Bring out your books and turn to page 51. Today's lesson is the use of have to and has to. Who can tell me the difference and the usage? Mr. De Guzman? Nothing? So what is this? Nobody read their assignments at home? None of you can even answer me? Why are you late, Mr. Tolentino? Ano po kasi ma'am, bumili po ako ng ballpen. Let me remind you, this is English class. I bought a pen, ma'am. Sit down and bring out your book. Yes, ma'am, sorry po. Quiet! Yan si Ma'am Evangelista. Strikto, lagi nakasimangot, nakakatakot. Para siyang pinaglihis sa samahan ng loob. Yes, Mr. Tolentino? Late again, Mr. Tolentino? Remove your earrings! Parang kada araw na lang may issue si Ma'am. Where is your book? How will you read the lesson? Pero kahit ganun siya, siya pa rin ang favorite teacher ko.
I'm really worried about your grades and your habitual tardiness. I'm sorry po, ma'am. Hindi na po mauulit. May problema ba sa bahay? Wala naman po. Nandito lang ako pag kailangan mo ng kausap. Ako ang nanay mo sa school. Dahil kay ma'am, natuto akong mag-English. Dahil kay ma'am, nahilig ako magbasa. Yes! Hindi naman nakapasa ako! Pasa ako! Dahil kay ma'am, natuto ako. Oh, you're early. Okay, please take note of the scope of your periodical exam. Number 1, compound nouns. Number 2, transitive verbs. Number 3, Dahil kay ma'am, Mr. Tolentino. ganito ako ngayon. Ma'am, Is he going to be my teacher? Yes, go to your teacher. Hi, teacher. ang cute mo naman. What's your name? Ace po. Ikaw nang bahala sa apo ko, ha? Sige po. Naunawaan niyo ba ang inyong video na napanood? Nang sa gayon, tungkol saan ang napanood ninyong video? Magaling! Patungkol sa isang guro na walang hinangad kundi ang kabutihan lamang at kinabukasan ng kanyang mga estudyante. Ano ang mga katangian ng guro base sa napanood ninyong video? Tama, matatawag natin bilang isang huwarang guro. Panghuli, ano ang kasabihan na nais iparating ng kwento? Magaling, ang mga guro ay handang magsakripisyo ng mga bagay-bagay para lamang sa kanyang mga minamahal na mag-aaral. Isang mapagpalang araw! Base sa kwento ng video na inyong napanood, maipapakita ko ang mga larawan sa inyo. Nais ko lamang malaman kung ano ang pumapasok sa inyong isipan patungkol sa imahe. Sino at ano ang nilalaman ng imahe? Juan? Tama! Isang guro, isang tao na may malawak na karunungan at puso na punong-puno ng pagmamahal. Sino pa ang gustong sumagot? Ana? Tama, guro na hindi lamang tagapagturo ng aralin, kundi isang gabay at inspirasyon sa kanyang mga estudyante. Tama ang inyong mga kasagutan. Ngayon, may ideya na ba kayo sa ating tatalakayin ngayong araw? Muli, isang mapagpalang araw!
bago natin formal na simulan ang talakayan, ating kilalanin ang sumulat ng aktang ating tatalakayin sa araw na ito. Ito ay ang Kwento ni Mabuti ni Genoveva Edroza Matute. Sino nga ba si Genoveva Edroza Matute? Kilala sa tawag na Aling Bebang. Isinilang noong 13 ng Enero taong 1915 sa Santa Cruz, Manila. Pumanaw noong 21 ng Marso taong 2009 sa edad na 74 naman sa Cubao. Isang iginagalang na guro sa elementarya, sekundarya at maging sa kolehiyo. Isang magiting na kwentista sa wikang Filipino at tagapagtaguyod ng wika at panitikan ng Pilipinas. Ang kanyang asawa na si Epifanio Matute ay kilala rin bilang isang tanyag na manunulat. Marami na siyang parangal na inani at ilan dito ang Gantimpalang Palangka at Cultural Center of the Philippines ng Gawad CCP para sa sining. Outstanding PNS, PNC Alumna Award for Writing taong 1966. Patnubay ng Dining at Kalinangan Award taong 1967. Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas, Gawad CCP, at ginawan rin siya ng Lifetime Achievement Award for Literature. Ang mga gantimpalang ito ay dahil na rin sa kanyang mga natatanging akta. Isa sa kanyang akta ay ang ating tatalakayin sa araw na ito. Kaya naman tara, atin nang alamin ang kwento ni Mabuti. Ninanais ko lamang ng lahat ay makinig at unawain ang kwentong aking ibabahagi. Dahil mayroon akong mga katanungan na kinakailangan niyong masagutan mula sa kwento. Hindi ko siya nakikita ngayon, ngunit sinasabi nilang naroon pa siya sa dating pinagtuturuan. Sa walang pintang paaral lang, una kong kinakikitaan sa kanya. Naroon pa siya at nagtuturo ng mga kalamang pang-aklat at bumubuhay na isang uri ng karunungan sa kanya ko lamang tutuhan. Lagi ko siyang iniuugnay sa karektan ng buhay, saan man sa kagandahan, sa tanawin, sa isang isipan o sa isang tunog kaya. Nakikita ko siya at ako'y lumiligaya. Ngunit walang anumang maganda sa kanyang anyo at sa kanyang buhay. Siya ay isa sa mga pangkaraniwang guro noon. Walang sino mang nag-ukol sa kanya ng pansin. Mula sa kanyang pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala niya ng mga pananugutan sa paaralan, walang masasabing anumang pangkaraniwan sa kanya. Siya'y tinawag naming lahat na si Mabuti. Ang salitang iyon ang simula ng halos lahat ng kanyang pagsasalita. Iyon ang pamalit sa mga salitang hindi niya maalala kung minsan. Mabuti, ang sabi niya. Mabuti naman umabot tayo sa bahaging ito. Mabuti, mabuti. Sa isang tagong sulok ng silid-aklatan, pinilit kong lutasin ang aking suliranin sa pagluha. Doon niya ako natagpuan. Mabutit may tao pala rito, wika niyang ikinukubli ng pag-aagam-agam sa narinig. Tila may suliranin. Mabuti sana kung makakatulong ako. Ibig kong tumakas sa kanya at huwag nang bumalik pa kailanman. Napatda ako na napaupong bigla sa katapat na luklukan. Hindi ko alam na may tao rito. Naparito ako upang umiyak din. Nakababa ang kanyang mga paningin sa aking kandungan. Maya-maya pa'y nakita ko ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Tinanganan niya ang aking mga kamay at narinig ko lamang ang tinig sa pagtatapat sa suliraning sa palagay ko'y siya namang pinakamabigat. Nakinig siya sa akin at ngayon sa pagliligoy ko sa pangyayaring iyo'y nagtataka ako kung paano napigil niya ang paghahalakhak sa gayong kamusmus na bagay. Si Mabuti naging isang bagong nilikha sa akin mula ng araw na iyon. Sa pagsasalita niya mula sa hapag, pagtatanong, sumagot sa pagngiti niyang mabagal at mahiyain niyang mga ngiti sa amin. Narinig ko muli ang mga yabag na palapit na sulok na iyon ng silid-aklatan. Ang sulok na iyon, iniiyakan natin ang sinabi niya ng hapong iyon.
At habang tumataginting sa silid namin ang kanyang tinig sa pagtuturoy, hinuhulaan ko ang dahilan ng pagtungo niya sa sulok na iyon. Hinuhulaan ko kung nagtutungo pa siya roon. At sapagkat natuklasan ko ang katotohanan iyon tungkol sa kanya, nagsimula akong magmasid, maghintay ng mga bakas ng kapaitan sa kanyang sinasabi. Ngunit sa tuwina, kasayahan, pananalig, pag-asang taglay niya sa akin. Pinuno siya ng maririkit na guni-guni ang aming isipan. Hindi siya bumabanggit ng anuman tungkol sa kanyang sarili sa buong panahon ng pag-aaral namin sa kanya. Ngunit bumanggit siya tungkol sa kanyang anak na babae, sa tanging-tanging niyang anak, ng paulit-ulit. Hindi rin siya bumabanggit sa amin ng kailanman tungkol sa ama ng batang iyon. Ngunit dalawa sa mga kamag-aral namin ang nakababatid na siya hindi balo. Walang pag-aalinlangan ang lahat ng bagay at pangarap niyang marikit. Isinasalaysay niya sa amin ang katabilan niyon. Ang paglaki ng mga pangarap niyon ay nabubuang layunin niyon sa buhay. Minsan, tila hindi namamalayang nakapagpapahayag ang aming guro ng isang pangamba, ang pagkatakot niyang baka siya hindi umabot sa matatayog na pangarap ng kanyang anak. Sa akin, ang bawat pagbanggit na iyon ay nagkakaroon ng kahulugan, sapagkat noon pa may nabubuo na sa aking isipan ang isang hinala. Sa kanyang magandang salaysay ay nalaman ang tungkol sa kaarawan ng kanyang anak. Anak niyang 6 na taong gulang na. Susunod na taoy, siya ay magsisimula ng mag-aral. At ibig ng guru naming maging manggagamot ang kanyang anak at isang mabuting manggagamot. Nasa bahaging iyon ng pagsasalita ng aming guro ng isang bata sa aking likuran ang bumulong. Gaya ng kanyang ama. Narinig ng aming guro ang sinabing iyon ng batang lalaki at siya'y nagsalita. Oo, gaya ng kanyang ama, ang wika niya. Ngunit tumakas ang dugo sa kanyang mukha habang sumisilay ang isang pilit na ngiti sa kanyang labi. Iyon ang una at huling pagbanggit sa aming klase, ang tungkol sa ama ng batang may kaarawan. Matitiyak ko noong may isang bagay ngang mali siya sa buhay. Mali siya ng ganoon na lamang. At habang nakaupo ako sa aking luklukan, kumirot ang puso ko sa pagnanasang lumapit sa kanya. Tanganan ng kanyang mga kamay, gaya ng ginawa niya ng hapong iyon sa sulok ng silid-aklatan, at hilinging magbukas ng dibdib sa akin. Marahil makagagaan sa kanyang damdamin kung may makapay pagpatapatan siyang isang tao man lang. Ngunit ito ang sumipit sa pagnanasa kong iyon. Ang mga kamag-aral ko nakikinig na walang anumang malasakit sa kanyang sinasabi. Oo, gaya ng kanyang ama. Habang tumatakas ang dugo sa kanyang mukha. Pagkatapos may sinabi siyang hindi ko malilimutan kailanman. Mabuti, mabuti. Gaya ng sasabihin nitong Fe, iyon lamang ang nakaranas ng mga lihim na kalungkutan ang maaaring makakilala ng mga lihim na kaligayahan. Mabuti. At ngayon, magsisimula sa ating aralin. Natiyak ko noon gaya ng pagkakatiyak ko ngayon na hindi akin ang pangungusap na iyon, ni sa aking pagsasalita, ni sa aking mga pagsusunod ng umagang iyon, habang unti-unting bumabalik ang dating kulay ng kanyang mukha. Muli niyang ipinamalas ang mga nagtatagong kagandahan sa alilin namin sa panitikan, ang karektan ng katapangan, ang karektan ng pagpapatuloy anuman ang kulay ng buhay. At ngayon, ilang araw lamang ang nakaraan, buhat ng mabalitaan ko ang tungkol sa pagpanaw ng manggagamot na iyon. Ang ama ng batang iyon, marahil ay magiging isang manggagamot din balang araw, ay namatay at naburol ng 2 gabi at 2 araw sa isang bahay na hindi siya tirahan ni mabuti at ng kanyang anak. At naunawaan ko ang lahat. Sa hubad na katotohanan niyon at sa buong kalupitan niyon ay naunawaan ko ang lahat. Nasundan at naintindihan niyo ba ang maikling kwentong aking ibinahagi? Mabuti naman. Sa gayon ay may inahanda akong mga katanungan para sa inyo mula sa maikling kwentong ating pinanood. Una, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama,
Ang mga tauhan sa kwento ay si Fe at ang guro na si Mabuti. Pangalawa, ano nga bang dahilan kung bakit Mabuti ang tawag nila sa guro? Tama, sa bawat pagbanggit niya ng kanyang mga sasabihin sa klase ay may kasamang mabuti. Ikatlo at panghuling katanungan, sa inyong paningin, ano ang magandang katangian ni Mabuti bilang isang guro? Sino-sino ang maaring sumagot? Ana? Tama, si Mabuti ay may malasakit sa kanyang mag-aaral. Noel? Tama rin, hindi niya dinadala ang personal na saloobin sa loob ng klase. Panghuli, Juan? Magaling, isa po siyang inspirasyon sa mga bata. Dahil kahit na may kinakaharap siya na problema, hindi naging hadlang iyon para magampanan ni Mabuti ang kanyang propesyon. Tama ang lahat ng inyong nabanggit. Dapat ang isang guro ay maging huwarang modelo sa mga mag-aaral. Dahil siya ang humuhubog sa karunungan ng mga ito para sa magandang kinabukasan. Sa tingin ko ay handa na kayo sa ating aktibidad na aking inihanda dahil lubos nyo nang naunawaan ang kwento ni Mabuti. Tayo ngayon ay magkakaroon ng tinatawag na character mapping. Para sa panuto, pakinggan mabuti. Hahatiin ang klase sa 3 grupo. Ang bawat grupo ay bubuo ng character mapping. Ang character mapping na ito ay patungkol sa kabutihan ng inyong guro na hindi ninyo malilimutan. Pagkatapos mabuo ang character mapping ay inyong ibabahagi ito sa klase. At para naman sa pamantayan at puntos, mayroon tayong presentasyon na may 15%, kooperasyon na mayroong 15%, at nilalaman na mayroong 20%. Na may kabuuang 50%. Itang chart na naglalaman ng pangunahing kaisipan at pag-isa-isa ng mga detalye ang guro na magsisilbing gabay naman sa tinatawag na event map o gabay na tanong kung saan gagamitin ng mga mag-aaral sa pag-aanalisa sa kwentong tinatalakay. Paksa o pangyayari. Ano, sino, paano, bakit, kailan, saan. At sa pagtataya naman, panuto, sagutin ang mga sumusunod na tanong ng buong husay, pagsusuri, ang pangunahing paksa o tema ng kwentong ang kwento ni Mabuti. Paano nauba si Mabuti sa ibang tauhan sa kwento? Ano ang kahalaga ng pagiging mabuti sa kwento ni Mabuti? At sa letter B naman, tukuyin kung ito ay tama o mali. Ang propesyon ni Mabuti ay isang guro. Tama o mali? Si Fe ay punong guro ng paaralan. Tama o mali? Ang kwento ay nagtatampok ng mga hadlang na tinatanggap ni Mabuti sa kanyang buhay. Tama o mali? Letter C. Ibigay ang elemento ng kwento, kasukdulan, tunggalian, kakalasan, panimula, at wakas. Para naman sa inyong takdang aralin, gumawa o gumuhit ng isang larawan ng gurong nagpapakita ng katangian na gustong-gusto nyo sa isang guro. Idikit o iguhit ito sa isang malinis na puting papel. Tukuyin ang katangian at ipaliwanag kung bakit iyon ang napili ninyong katangian sa isang guro. At yan ang kabuuan ng aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli mga bata!